Mina, ano nangyayari? Ano ba yun? Ibon ba yun? Sino tong sumisigaw sa kulungan? Kahit magpapalag ka, wala ka nang magagawa. Kaya manahimik ka na lang. Magsibalik na kayo. Hindi kayo dapat pumunta ron. Sabi ng Bulakenyong Makata na si Francisco Balagtas Baltasar, ang pag-ibig, kapag pumasok sa puso ni Numan, hahamakin ng lahat. Masunod ka lamang. Pero paano kung ang pag-ibig ipapahamak ang matalik na kaibigan? Masunod lang ang minamahal. Pag-ibig pa kaya ang tawag doon? At paano kung ang pag-ibig sa maling puso pumasok? Mali rin ang sinunod. Magulo, hindi po ba? Ako man, naguluhan. Ikukwento ko sa inyo ngayon ang napasok kong gulo dahil sa best friend ko. Ni hindi ko na nga alam kung best friend ko pa rin siya. Pero ano kaya ang gagawin niyo kung kayo ang nasa sitwasyon ko na naipit at nalagay ang buhay sa bingit ng kamatayan dahil sa best friend niyo? Magandang araw, Miss Esperanza. Kung ba't magulo ang mga kasabihan at mga tanong ko, ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ako si Mito, at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Uy, Cox, kamusta yung batok mo? Gusto mo bang masahihin ko? Ha? Okay lang, Kax, hindi na. Cox, yung binti mo. Di ba kumikirot yan? Gusto mo unat-unatin ko para mabawas-bawasan? Ano? Hindi na, Kax. Mawawala na rin to. Yung balikat mo, di ba nangangalay yan? Saka nahataw yan kahapon sa basketball eh. Gusto mo banat-banatin ko para tumaloy ng maayos yung... Anak naman ng kamote, Kax, so natutulog ako eh. Gusto mo, ikaw panatang ko para dugo mo yung dumaloy? Kaso palabras ng katawan mo. Natutulog yung tao eh, ba't ba di ka mapakali dyan, ha? Sorry. Easy ka lang, Cox. Alam ko naman kasing di ka sanay sa mahabang biyahe. Saka malayo-layo pa rin kasi tayo eh. Para lang, alam mo na, komportable ka. Total, natutulog ka. Gusto mo naman, kantang kita kasi parang... Wala akong ibang gusto, kundi tumahimik ka. Sa kapag kumanta ka, wala nang makakatulog. Pati ibang tao mabubulahaw mo eh. Huy, sama mo naman, Cox. Ganda kayo ng boses ko. Inaalala lang kita kasi nga, alam kong nanlalanta ka na sa biyahe. Ay nako, kung talagang inaalala mo ko, hindi mo ko dapat sinama. Alam mo na nga sumasama ang katawan ko sa mga malalayong biyahe, pinipilit mo pa ako. Ikaw naman eh. Kailangan ko nga ng backup eh. Alam mo namang torpedo ko eh. O saka, libre ko naman yung pamasahe natin ah. Torpedo ka pang nalalaman dyan. Laos na yung e-heads, oy. Saka ako nga, torpedo ka nga. Torpe na, durobo pa. Kalahin mo ba na maubusin mo yung pabango ko? Kalating bote pa yun eh. Pati maleta mo, pinaliguan mo. Saka to ha, kailangan may maayos akong matulugan pagdating natin dun. Diyos ko, Kax, 6 na oras na tayo sa bus. Tapos magbabarko pa, sabi mo? Tapos mag-jeep pa. Pag yung hinaharot mo sa FB, dispalinghado na naman. Sinasabi ko sa'yo, iiwan kita. Kung makano ka naman, babayaran ko nga yung papango mo. Tsaka di mo nga ginagamit eh, mapapanis na yun eh. Itong nakilala ko sa FB, hindi rin to kaharutan no. Mahal ko to. At ramdam ko, mahal din ako nito. Kilig na kilig eh, iniipit lang. Ramdam ko kahit milya-milya ang layo. Alam mo yung kantang A Thousand Lies ni Vanessa Carlton? Parang ganun to. Oo, pag-ibig na lilipad at tatawid kahit gaano kalayo. Yung tutuluyan mo? Nako, kung may 5-star hotel, yung daratnan mo mamaya, nako baka sabihin mo, flag ng Amerika. Madudulin ka sa dami ng stars, di lang 5 stars. Puro kabalbalan. Pag ako di natuwa sa tutuluyan natin, ikaw ang makakakita ng maraming star. Pati sa buwan bigla kang makakarating.
Tas ano, 1,000 lies? 1,000 miles yun, ugok. Saka yung huli mong nahukay sa dating app, Diyos ko, mas malaki pa yun sa'yo eh. Kala ko nga tatay mo yun eh. Eh nung nakaraang taon naman, sinendan ka na ng picture ng pakwan, nagpadala ka na ng 10K. Inutangan mo pa ako nun. Di mo naman binalik. Ewan ko na lang talaga sa'yo. Puro pakabig yung mga nadadali mo. Tsaka, ba't bang lalayo ng mga pinipili mo? Ano bang trip yan? Napakarami mo namang tirada sa akin. Yung mga nahanap ko nung nakaraan, mapinachat lang sa akin yun ng mga katrabaho natin eh. Hindi ko naman alam na maton pala yung isa. Tsaka, mas malaki sa tatay ko yun. Tapos grabe ka naman sa pinakitaan lang ng pakwan. Di naman ako ganun. Mahal ko talaga yun. Eh, kaso, marami na palang gumagatas dun. Kaya pala pakwan eh. Yung utang ko, binayaran ko yun. Bike nga lang. At least may bike ka na. Kita mo na? Yung isa, tatay mo. Yung isa naman, nanay na. Susme. Tapos, o nga pala, bike binayad mo. Eh, daig ko pa nagkaanak sa bike na yun eh. Lagi kong inaakay eh. Nang linta ka. Ngayon naman, kinakaladkat mo na ako sa paniligaw mo. Bakit nga malalayo yung pinipili mo ha? Eh, ganun talaga eh. Sipin mo ah. Pag napakalayo ng pinanggalingan ko, pwedeng hindi agad ako pauwiin nun. Mahihiya yun. Kasi, layo ng binyahe ko eh. May isip rin nun yung gastos. Di ba? Tawag dun, pinagbabawal na teknik ni Sensei Beloy. Pinagbabawal na teknik. Pag tayo nakuyog pa ng angkan nun, eh talagang napakalayo ba naman eh. Kapal din ang mukha mo. Imbis ikaw lang asikasuhin nung nililigawan mo, nagbitbit ka pa. Eh, tawag dun, Pinoy fatality. Saka backup nga kita. Fatality, ano yun? Mortal Kombat? Hospitality yun, gago. Hilig mo kong i-correct? Corrector ka ba? Oh, ayan na. Terminal na pala to. May 7 oras sa bus. Tapos, magbabarko rin kami. Nagliligawan pa lang yan. Ganyan ang diskarte ng kababata at best friend kong si Beloy. Bakit ako kasama? Wala. Dakilang suporta daw. Siguro, nagtatanong kayo kung bakit naman ako pumayag na samahan ang kaibigan ko kahit sobrang layo ng idadayo namin para lang manligaw. Ang sagot ko, wala. Dahil lang magkaibigan kami. Madali rin naman siyang kausap pag ako ang nagpapasama. Hindi utang na loob ang tawag dito. Ganito lang talaga kaming magkaibigan. Sanggang dikit kahit saan makarating. Nanaginip ka ba? Oo, pero mas bangungot yun eh. Napasigaw ka pa tapos napasipa ka pa ng konti. Tinamaan mo nga yung sandalan ng upuan sa harapan natin eh. Nasa bukid raw ako tapos hinabol ako ng napakaraming ibon. Madilim daw sa kuweba eh. Tapos doon ako may narinig na babaeng tumatawag. Oh, mga pinapanood mo kasi. Pero wala yun, panaginip lang yun. Oo nga, pero may isa pa. Ikaw naman yung nakita ko. Naglalakad daw tayo sa parang bukid. Tapos malalim na putikan. May mga gumalaw sa putikan, parang may kung anong hayop na nandun. Bigla daw may lumabas na kamay tapos ako yung nahatak. Nahulog ako pero nakita kita habang nilulubog ako sa putik. Alam mo, tumatayo balahibo ko sa mga panaginip mo eh. Saka talagang panaginip lang yan. Alam mo kung bakit? Mukha nito, bakit nga? Kasi hindi kita hahayaan. Corny nito. Lagi mo nga akong pinapahamak eh. Lumayo ka nga, baka magkapalit tayo ng mukha. Buset, hagis ko yung bag mo eh. Ako na nga lang magbibitbit niyan. Oh, yan. Pero teka lang, kanina pa ako nakakahalata eh. Parang masyado akong mabait ngayon eh. Kanina kung ano-anong inaalok mo sa akin, may nalaman ka pang mamasahin ako. Parang kinakabahan ako eh. Kita mo to. May kung ano talagang nangyayari dito.
Baka bumula bibig mo niyan ha. Lakas mo rin eh, no? Namumutla ka na kasi. Ayoko lang kasing magbuhat ng taong walang malay. Gusto mo naman, pag bumuwal ka dyan, ihagis na lang kita sa dagat, ano? Dami mong alam eh. Bibili na lang akong ticket natin. Sus, malabo talaga Kaks eh. Hindi ka ganyan eh, promise. Kita mo, pati langit parang napapailing ni. Medyo kumapal na yung ulap eh, oh. Ayun na pala eh. O ako na bibili ng ticket. Yung mga bitbit natin ha. Oo ba? Asara na minsan may kasamang batukan at suntukan. Pero lambingan lang siguro yun. Siguro, kaya namin natagalan ng isa't isa dahil hindi kami masyadong seryoso. Mula high school kasi, magkasama na kami. Hanggang ngayon sa trabaho, tandem pa rin kami. Ako na ang pumila sa booth para bumili ng ticket. Pero pera yun ni Beloy. Sa totoo lang, dahil napakalayo ng pupuntahan namin, libo-libo ang gastos ni Beloy. Ay, nakasandal na ulit sa wakas. Buti rin di ganun karami pasahero ngayon. Malamang, weekdays ba naman eh. Tapos July. Babalik nga tayo sa Pasko eh. Kasi doon na ako magbabakasyon sa kanila. Sigurado na kasing kami na bago magpasko. Kaya bakasyon ang tawag doon, hindi daligaw. Hanap din talaga eh, no? Nanggigitata ka na sa kagwapuhan. Naglalatik ka pa sa confident. Eh ganun talaga, pakunatan na lang ng dating ngayon. Ayokong magaya sa'yo, ni hindi ka pa nga tuli eh. Wow, talking to me boy, Mag-post kaya ako ng picture ng Titan na naliligo sa poso. Gusto mo tag kita? Ha? Oy, aray! Gagi masakit din ha? Akala mo maliit yung kamao mo. Oh, kita mo na? Oh, picture mo naman to ha. Itatag nga kita eh. Tarantado, subukan mo lang. Lap trip yan pag nakita ng nililigawan mo. Heart react agad yan. Maalon ang dagat ng araw na yon. Sabi kasi ng mga tao, may paparating na bagyo. Kaya rin maluwag. Pero di namin alintana ang galaw ng barko dahil sa kulitan naming dalawa. Dahil rin sa asarang yon, nakaisip ako ng kung anong kalokohan. May picture kasi ako ni Beloy na naliligo sa poso, hubot-hubad. Lagi ko tong pinangbablackmail sa kanya. Pero biruan lang din naman. Malaking tao si Beloy. Matangkad at mega plus size ang katawan. Kaya inaasar ko siyang Titan. Lalo na dahil sa picture niyang hubot-hubad. Uy, umayos ka na nga. Aray, huwag mo dinan. Maupo ka na. Hindi na nga eh. Aray, hindi na. Maupo ka na. Tumatagilid yung barko. Ayoko na. Peste ka, Pax. Talagang ayaw mong burahin yan ha. Pag yan talaga kumalat. Ay, Ba't ko naman buburahin? Pang National Geographic kaya to. Tsaka biruin mo, ako lang may picture ng Titan. O, sanggala. Oo, yung sigo mo. Ari ko. Hindi na nga. Malapit na tayong itapon sa dagat eh. Maawa ka, baka umapaw yung dagat pag ikaw ang bumagsak doon. ewan ko sa'yo. Tigilan mo yung picture ha. Babasagin ko talaga yung cellphone mo, makikita mo. Oo na nga. Pati ako nahilo na eh. Oh. Maalon nga no. Oo. Busog ka nga. Tutulog na lang ako. Busog. Bukod sa pataas ng pataas na ang mga alon, lumalakas na rin ang hangin. Ramdam na to sa bahagyang gewang ng barko. Pareho na kaming nahihilo ni Beloy, kaya nagsitulog na muna kami. Nakatulog agad ako. Hindi ko nga lang maintindihan ang panaginip ko. Nasa isang kwarto ako, may katabing babae.
Nakayakap nga raw siya sa akin. Pumihit daw ako. At paglingon ko, nakakakilabot na mukha ang tumambad sa akin. Nasa bato ko ang mukha ng babaeng may pangil at naglalaway. Agad akong napabalikwas. Nanlalagkit ako sa malamig na pawis. Grabe yung babae. Ba't ka doon? May nakayakap na babae pero hindi tao yung itsura niya. Makapaghilamos na nga muna. Buo-buo ang pawis ko. Agad akong tumayo at naghilamos na lang sa CR para tuluyang magising. Nakapagpahinga nga ako, pero nabulhabog naman ang dibdib ko. Pero bukod sa magpahinga, isisingit ko na rin ang plano ko kay Beloy. Yan ang talagang plano. At dahil tulog pa siya, kumilos na ako. Langya, mahihiya yung barko sa hilik nito. Pero malalim na tulog nito. Ayos na, simulan ng misyon. Sakto, di mo mabibitawan yung cellphone mo, ha? Di mo man lang binulsa, peram nga saglit. Bumalik ako sa pwesto namin at tulog pa rin si Beloy. Dito ko na itinuloy ang kalokohang nasa isip ko kanina. Maingat kong kinuha ang cellphone sa kamay niya. Pinasa ko na sa kanya ang picture niyang hubot-hubad. Di ko maiwasang matawa sa plano ko. Mahulaan niyo kaya kung ano ang bala ko? Malamang, iisipin yung hindi na biro ang gagawin ko. At alam ko yun. Mga kaibigan, ito na po ang pinakihintay nating lahat. Ito na ang picture. Edit kong konti. Takpan ko yung mukha. Uy, syempre, pasilip lang. Baka bangungutin yung babae pag nakitang siya to eh. Uy, teka. Ba't ako yung nasa profile ni Gago? Ano? Puro ako to ah. Teka. Bala ko sanang isend sa nililigawan niya ang nakakahiyang picture. Pinadilim ko muna ang mukha. Yun nga lang, ako dapat ang may pasabog. Pero ako ang nasurpresa. Picture ko ang gamit niya sa account niya na ipinang-chat sa babae. Maloko kami pareho. Pero hindi ko akalain na aabot siya sa ganito. Kaks naman, ba't mo naisip gawin yan? Picture ko yung gamit mo, tas nakikipagligawan ka? So kaya mo pala ako sinama, ganun ba? Anak ng bakang dalaga talaga, Kakso. Cox naman eh. Ba't mo pinakailaman yung cellphone ko? Saka, ba't sinend mo sa akin yung picture? Anong balak mo? Isesend ko sa nililigawan mo. Bakit? Yung tanong ko naman ang sagutin mo. Nauna akong magtanong pero nauna akong sumagot sa tanong mo. Ano? Ano? Ba't mo isisend yun? Iba rin trip mo, no? Sobra ka na yata nun. Biro pa ba yun? Biro pa ba yun, ano? Oo, isisend ko. Pagtitripan nga dapat kita pero tingin mo talaga ipapahama kita ng ganon? Tatakpan ko yung muka. Yan naka-edit na, kita mo ba? Tingnan mo kasi. Pero yung ginagawa mo, naninakaw mo yung picture ko tas ginamit mo pa sa kalokohan mo. Ano naman tawag dyan? Tingnan mo na. Tindi ng trip mo, no? Ano ngayon kung ginamit ko yung picture mo? Di sorry. Gwapo ka kasi. Titan kasi ako eh. Pag nakita ko nung nililigawan ko, matatakot yun. Busted agad ako. Kasi nga, Titan ako. Sino bang magkakagusto sa Titan? Wala, di ba? Kaya ginamit ko yung picture ng taong gaya mo. Tao na gwapo, yung hindi pagtatawanan o katatakutan. Sorry na ha. Wow, ikaw pa yata dehado ah. Nauna ka talagang magalit ng ganyan.
Oo na. Masagwa na yung pagmumukha mo. Saka yung katawan mo. Pero mali rin naman na gamitin mo yung mukha ko. Tapos isinama mo pa ako. So ano ang gagawin natin yan ngayon? Kax, wala pa rin sa lugar eh. Mas maganda pa rin kung nagpakatotoo ka na lang. Totoong tao rin yung mahahanap mo pag ganun. Isipin mo rin naman ako. Haharap tayo dun eh. Paano gagawin ko? Ano, ako na manliligaw? Ako na sasagutin nun? Payag ka nun? Ay, sorry na Kax. Wala eh, olats talaga kasi pag picture ko. Sorry din Kax, pero yun nga, sana talaga kasi. Di bale na nga. Uwi, anong plano mo ngayon? Umuwi na lang kaya tayo? Hindi pwede kasi ituloy na lang natin. Kax naman, please naman. Hanggang dikit tayo, di ba? Huwag mo ko ilalaglag. Ay, sumasakit ang ulo ko sa'yo, Kax. Grabe tong ginawa mo. Sarap mong iwan. Pero baka lechonin ka nila dun eh. Kaya pala napakabait mo kanina pang animal ka. Sing itim ng balak mo yung singit mo sa picture. Ang biyaheng kanina ay magulo at masaya, nagkatensyon. Bigla kaming nagkapikunan. Sino ba ang hindi magkakainisan sa mga ginawa naming pareho? Oo, pareho namang mali ang mga ginawa namin. Pero tingin ko, mas mabigat pa rin ang ginawa ni Beloy. Ginamit niya sa panliligaw ang picture ko. Tapos, isinama pa ako. Kaya pala abot-abot ang pag-aasikaso sa akin ng best friend ko. At mukhang planado ang lahat sa umpisa pa lang. Pero dahil napakalayo na ng binyahin namin at hindi ko rin talaga maiwan si Beloy, wala na akong nagawa. Kinakabahan man ako sa papasukin ko, sasakay na lang ako sa pakana ni Beloy. Kahit alam kong laging tagilid ang mga diskarte niya. 5 oras din kami sa barko. Higit 10 oras kaming bumiyahe sa lupa at tubig. Pagdaong ng barko, doon na ako halos bumigay. Nagsuka na ako. Siyempre, inalalayan ako ni Beloy. Uy, pre. Teka, dito. Huwag dyan. Yan, sa tubig na lang. Sige lang, ilabas mo. Ay buisit. Hayop ka, Kax. Parang hinaluka yung kaluluwa ko. Parusa sa katawan tong biyahe. Sorry na, Kax. Ang cute mo talaga pag sumusuka. Parang iluluwa mo pati puso mo eh. Saka ba't ganun? Buong buo pa yung pagkain ah. Nakita ko pa yata yung tapsilog na lumabas eh. Tarantado ka. Teka, meron pa. Bumulwak pa ako pagkababa ng barko. Iba kasi talaga ang galaw ng barko dahil nga sa alon. Matapos kong ilabas lahat, napasulyap pa ako sa tubig. May nakita akong kung ano sa tubig. Yung refleksyon ko, nagdudugo ang mukha. Kumabog ang dibdib ko sa nakita ko pero kinalas ko na lang din agad ang tingin ko doon. Matapos magbarko, 2 oras na jeep naman ang binaybay namin. Nag-iisip pa rin ako kung ano na ang plano ni Beloy. Pero hindi ko pa siya matanong dahil latang-lata pa talaga ako. Bumaba kami sa isang kanto sa main road at doon na kami sumuot. Maya-maya'y may nasalubong kaming matanda. Isang magtutuba. Hinintuan kami ng matanda at diretsyo kaming tinitigan nito. Uy, yung matanda oh. Ba't kayo nakatitig sa atin? Oo nga eh. Parang sama pa ng tingin eh oh. Tatang. Ano ho ba yun? May kailangan ho ba kayo? Magsibalik na kayo. Ano ho? Tatang, may kailangan kaming puntahan sa dulo eh. Ano ho bang problema?
Magsiuwi na kayo. Hindi kayo dapat pumunta ron. Problema nyo ba, Tatang? May importante nga ho kaming lakad doon. Sa kapat ho ba ang samahan yung makatingin? Uy, Kax, relax ka lang. Tatang, ayos na ho yun. Kami na ho bahala. Kaya na ho namin yun. Salamat na lang ho. Kunin nyo to. Tapusin nyo agad ang pakay nyo ron. Uy, tuba. Salamat ho. Ingat ho kayo. Tuba ba yan? Kung ako sa'yo, di ko tinanggap yan eh. Baka mamaya kung anong meron dyan eh. Tumahimik ka na. Hayaan mo na. Ayaw mo nun? Libreng tuba rin yan. Tsaka, basta hayaan mo na. Bukod sa matalas tumingin ng matanda, napansin kong may nakasuksok na malaking kutsilyo sa likuran nito. Ang totoo, hindi naman talaga ako natakot sa matanda. Mas nahiwagaan at na-curious ako sa kanya. Ang mga sinabi niya, tila mas babala kesa banta. Nang maiabot ang bote ng tuba, nilagpasan na kami ni Tatang. At tumuloy na rin kami sa paglalakad. Kumikitid ang daan sa gitna ng palayan. Napalingon ako sa kanang bukid at nagulat pa ako sa namataan kong malaking taong nakatayo na mahaba ang damit. Nang balikan ko ng tingin, panakot sa ibon. Pero napakalaki naman ito. Nang makalagpas kami, binalikan ko ulit ng tingin. Nanlaki ang mga mata ko nang matanaw kong parang bahagyang lumingon ang scarecrow. Uy, Kax! Uy, gagi. Gulat naman ako sa'yo. Ano ba yun? Saka, saan na ba? Malayo pa? Parang tanga. Nagugulat ka kahit di ginugulat. Scarecrow lang yun. Tsaka nag-chat na. Ito oh. Diretso lang daw tayo. Nandun daw siya sa ilalim ng puno ng mangga sa gilid nitong pilapil. Ito na po tayo. Ano na plano mo? Ang kilala nun na nanliligaw sa kanya, ako. Paano ngayon? Kabalbalan mo kasi. Kax naman eh. Sorry na nga eh. Sorry na, di ba? Pero hindi na pwedeng mapurnada to. Wala nang atrasan. Ganito na lang. Panindigan na lang talaga natin. Ikaw si Beloy, ako, sidekick mo, ako si Mito. Ganun na lang. Kax naman. Sige na naman. Ay, buwisit. Laking gulo ng ginawa mo eh. Paano pag napasagot ko yun? Ayoko ng relasyon ngayon. Tsaka, payag ka ba nun? Akin na lang yung nililigawan mo? Ano ba naman yan? Ay. Oo na, pati ako nananakit na ulo ko. Kasalanan ko nga eh. Pero yun na nga, ituloy mo na lang muna, Kax. Saka na natin problemahin pag nandun na tayo. Sige na naman, napakalayo ng binyahe natin eh. Ay, bibigtiin na lang kita pagkatapos nito. Sige na, oo na. Pero pag uwi natin, titigilan mo na to ha. Bigla kang mawawala, biglang hindi mo na i-chat yan. Pero sa ngayon, sasakay ako sa katarantaduhan mo. Yun! Sabi ko na, di mo ko pababayaan, Kax eh. Ako bahala, basta chill ka lang, tuloy mo lang. Di pa babayaan. Gusto na nga kitang itulak dyan sa patubig sa gilid mo tas uuwi na lang ako eh. Isang problema rin, alam mo wala pa akong nililigawan. Kax naman, kala ko ayos na. Syempre tutulungan kita, syempre, i-coach kita. Basta, sakay ka lang, ako bahala. Ay, bahala na. Ewan, hassle nito. Ikaw bahala ha. Ako may pasa. Yan, basta chill ka lang ha. Uy, ayan na. Yun na yung puno ng mangga, siya na yun. Kax, ito na yung paraiso matapos ang 4 na bundok. Grabe, heaven ang muka. Nakadress pa, Kax. Kita mo yung buhok? Pang commercial, Kax. Tapos yung hugis ng katawan. Oo na, manahimik ka na. Daming mong kuda eh. Ano gagawin ko? Sabihin mo na kasi palapit na tayo. Kumakaway na nga eh. Uy, naku, tumakbo na papalapit. Yes, sa wakas. Mina, hi Mina, ito na ako. Hoy, teka, ano nga?
Ano nga gagawin? Uy, bumalik ka! Nakalimot si Beloy. Mula sa ilalim ng puno ng mangga, nakangiting tumakbo palapit sa amin ang babae. Si Beloy naman, biglang sumalubong na patakbo rin. Nakabukha pa ang dalawang kamay. Hindi ko rin alam kung bakit, pero tumakbo na rin ako kasunod ni Beloy. Ilang hakbak na lang at mayayakap na ni Beloy ang babae. Pero bigla itong umiwas. Nagulat na lang ako nang sumubsob at nahulog si Beloy sa bukid. Pero di ako nakagalaw nang lumundag at yumapos na sa akin si Mina, ang nililigawan ni Beloy. Mina! Mahal ko, Mina! Wow! Grabing sidestep yun. Nito, sa wakas, ang tagal na kitang hinihintay. Ilang buwan na puro picture mo lang ang nakakausap ko. Pero, nandito ka na. Nito, ang tangkad mo pala, ano? Saka, talagang ang lakas ng dating mo sa personal. Mina! Kaks! Mina! Disgrasya! Aray ko! Salamat talaga at nakarating ka. Kumusta? Pagod ka siguro, ano? Oo. Pwede ka na bumaba. Bitaw ka na. Kasi, yun. Ang layo. Ang haba ng biyahe. Ewan ko nga kung ba't ako nandito eh. Salamat, nandito na ako. Ha? Ano yun? Okay ka lang ba? Oo. Okay naman. Hoy, tulong! May tao ba dyan? Hello? Nasaan ako? Naku, sino yun? Kaibigan mo ba yun? Baboy Ramo. Oo. Kaibigan ko. Teka, pulutin ko lang ha. Sorry ha. Nakita ko nga siya kaninang sumalubong. Kaso, di ko na napansin kasi talagang natuwa ako nang makita ka eh. Ako kaya natuwa? Teka lang, ha? Tulungan ko lang to. Sinampa ako ni Nina. Isang maliit at cute na babae. Talaga nga namang mahuhulog ang loob mo. Kaya pala, lokong-loko sa kanya si Beloy. Tinulungan ko na munang umahon si Beloy. Napasiksik pa siya sa sangka, yung kanal ng bukid. Putikan siya kaya agad na kaming dinala ni Mina sa bahay nila. Napakaliit ng lugar ni Mina. Para tong isang maliit na pulo sa napakalawak na bukid. Sa tansya ko, wala pang 30 katao ang nakatira doon. Bukod sa malawak na bukid, mapuno rin sa lugar. Mula sa puno ng buko, mangga, saging, at marami pang puno na hindi ko kilala. Sariwa ang hangin. Wala ring ingay ng mga sasakyan. Panay ibon ang maririnig mo. Pinakilala rin kami ni Mina sa mga kamag-anak niya. Napakaganda talaga ng lugar. Maganda rin ang salubong ng mga kamag-anak ni Mina. Pero parang may kung anong hindi ko pa maipaliwanag doon. Isa na dito, ang weirdong nanay ni Mina na mahirap maunawaan at ang lolo niyang tinatawag na amain. Nay, kayo na po munang bahala sa kanila ha. Kukunin ko lang po yung kanin sa kayong ulam para makakain na rin po sila. Yun, tamang-tama, food trip. Beloy, tama ba? Opo, magandang tanghali po. At sino itong kaibigang kasama mo? Mito ho. Mito, gandang tanghali po. Maraming salamat po sa pagtanggap nyo sa amin dito. Napakaganda po ng lugar nyo. Wala akong masabi. Malayong-malayo po sa napakausok na pinanggalingan namin. Kung alam mo lang, hindi lang ito malayo sa pinagmulan ninyo. Para na kayong nasa ibang dimensyon. Beloy nga ba?
Nanliligaw ka nga ba dito kay Mina? Ho? Hindi ho. Ay, opo, oo nga po pala. Siyempre. Kaya nga ho ako nagpunta dito. Ang sadya ko po dito si Mina na nililigawan ko. Na, yun nga, oo. Pumunta ako dito para manligaw kay Mina. Sigurado ka ba? Bakit parang nangangatog ka pa? Kung hindi buo ang loob mo, Nahihilo kasi yan. Yang si Beloy, di ba? Nahihilo ka, no? Kasi nga ho, yung biyahe kasi. Ay, Mina, tulungan ka na namin. Uy, tayo, tulungan mo. Peste ka, kita mo tong ginawa mo? Sige lang. Ilatag mo tong dahon ng saging. Tapos ito, inihaw ng mga laman yan. Laman ng baboy ramo yan. Wala niyan sa inyo pero masarap yan. Saka, ako kasing nagluto niyan eh. Naku, kung ikaw ang nagluto, siguradong masarap. Naikwento mo nga sa akin na ikaw ang nakatoka sa pagkain pag may okasyon dito sa inyo. Ha? Naikwento ko sa'yo? Dito kay Beloy. Si Beloy kasi, naikwento ni Beloy sa akin yun. Oo, yung nagluluto ka. Beloy, di ba? Uy, Ha? Ay, oo, ganun nga pala. Kasi naidaldal ko lang dito kay Mito na ganun. Sabi ko nagluluto ka eh. Yun. masyado kasing proud sa'yo tong si Beloy. Kaya nga naikwento niya yun. Ganun ba? Okay. Nakakahiya naman. Nakakwento mo pala ako dito kay Mito. Ay, Mito nga ba? Tama ba? Mito? Ay, oo. Ako si Mito. Si Beloy. Siya si Beloy. Ganun nga. Kasi alam mo, sobrang close kasi kami nitong si Beloy. Oo, si Beloy. Kaya nga, halos lahat di ko kwento niya. Pero di naman lahat. Konti lang. Diba Beloy? Close tayo. Magkaibigan kasi tayo di ba? Oo. Mahal na mahal ko tong si Mito eh. Napakabuti kasing kaibigan nitong si Mito. Ang cute. Yun, cute pa niyan. Kita mo? Yung sarap tusukin ng tinidor. Aray! Masakit ba? Masakit? Mamaya sa lalamunan muna. Wala yun. Ganito talaga kami. Masyado kami close kaya ganito kami magbiroan. Ang cute mo naman. Pero yun nga, salamat ha at talagang dinayo mo ako dito. Grabe yung binyahin yun, no? Kaya alam mo na antig talaga ako doon. Tsaka sana hindi magbago yung sigasig mo, lalo na sa mga susunod na araw. Naku, hindi ako... hindi magbabago tong si Beloy. Napaka-consistent ng kaibigan kong to. Lahat ng pinapasok niyan, pinaninindigan niyan. Ganun ba? Naku, sana lang talaga. Kasi hindi biro yung mga bubunuin mo sa mga susunod na araw. Ha? Bubunuin? Ikaw, binata, yung sinasabi mong hirap at layo ng nilakbay mo, wala pa yon. Alam kong salapi, panahon at pagod ang inilaan mo sa pagpunta mo dito. Pero higit pa riyan ang kailangan mong ilaan para mapatunayang buo at malinis ang hangarin mo sa anak ko. Naku, sabi ko nga ho, walang inuurungan tong si Beloy, lalo na para kay Mina, kahit nga ho. Sa loob ng 1 linggo, pagsisilbihan mo hindi lang si Mina, kundi buong angkan namin. Maging ang lupain at kalikasan namin, kailangan mong suyuin. Po? Ano ang ibig niyong sabihin? Beloy, magpakatatag ka ha. At patunayan mo sa aking totoo, matibay at puro ang damdamin mo. Kayanin mo ha. Ngayong naipaliwanag ko na at dahil nakapananghalian ka na, ay umpisahan mo na. Gaya ng mga sinaunang tradisyon,
kailangan kong pagsilbihan ang pamilya ni Mina. Magbubukid ako, magpapastol ng mga hayop, mag-iigib ng tubig, at lahat na ng araw-araw na gawain nila para mabuhay, kailangan kong pasanin. Dito ko raw mapapatunayan kung totoo ang damdamin ko para kay Mina. Ganito ko pala liligawan si Mina. Sa loob ng 1 linggo, magbabanat ako ng buto. Pero ano ang patutunayan ko sa kanya kung wala naman akong nararamdaman para sa kanya? Dito mo simulan hanggang doon sa dulo. Tapos itong mga sako ng palay, dadalhin mo ron sa kamalig. Tapos yung traktora, lilinisin mo. Tapos itong mga kambing, ilipat mo doon. Yung mga baka doon, ibalik mo dito. Oo, yung mga sako daw ng palay, tapos yung traktora, tapos yung mga kambing, tapos yung baka, tapos, masahihin mo raw si auntie. Hehe. Ikaw, lumusong ka. Kung ayaw mong ikaw ang ipalit ko sa kalabaw, yan ang gagawin ninyo maghapon. Susunduin ko ang lolo ni Mina. Oh, kilos na. Hoy, kilos na daw. Animal kang kalabaw ka. Kita mo na ginawa mo? Uy, relax ka lang, Kax. Easy, easy. Ayun pa si Auntie Lorna, oh. Huwag ka magulo. Saka baka tamaan ako niyang gulok. Uy. Kahit nagngingit-ngit ako, ewan ko ba kung bakit sumunod na lang din ako. Pero ang iniisip ko, aaminin ko ang kalokohan namin ni Beloy at uuwi na kami. Siguradong hindi kakayanin ng katawan ko na magpabugbog ng 1 linggo sa mga gawaing bukid. Kahit nakabusangot, tuloy-tuloy akong nagtrabaho. Habang si Beloy, mayat-mayang nauupo sa gilid ng bukid. Nagpapastol naman ako ng mga kambing nang matigilan ako dahil nakakita ako ng napakalaking ibon sa gitna ng bukid. Malayo ang ibon, pero tanaw na tanaw ko ang lapad nito. Noon lang ako nakakita ng ganoong kalaking ibon. Kax! Huy, Kax! Tignan mo yun! Hoy, ano ba yun? Natutulog ako eh. Hayop ka, ang gulang mo. Huwag ka matulog dyan. Pero tignan mo yun, oh, yung ibon, napakalaki. Ano? Parang ibon lang eh, saan ba? Wala. Saan? Tao yung nandun, matanda yun eh, sira ulo mo. Itinuro ko kay Beloy ang dambuhalang itim na ibon. Pero iba ang nakita namin nang lingunin namin ito. Isang matanda, walang tinag na nakatayo sa gitna ng bukid. Ang nakapagtataka, nang balikan namin ng tanaw ang direksyon ng matanda, nakita na namin ang isang napakalaking ibon na lumilipad na. Natanaw rin namin doon ang isang parang kulungan. Inakala kong doon ko dadalhin ang mga sako ng palay, kaya pinuntahan namin yon ni Beloy. Hoy, sandali. Pucha, pagod na ako. Pahinga naman tayo. Tigilan mo ako. Ikaw may kasalanan nito eh. Nadamay lang ako. Bilis, buhatin mo na. Diyan ba? Hindi pala kamalig yan eh. Kulungan yata yan eh. Pero ang laki. Uy, may tao doon. Ayun, nasa sulok. Meron na naman. Lagot kayo. Lagot. 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 Ate. Ano yun? Uy, Kax. Ba't ganun tumingin? Medyo nakakatakot, no? Tsaka napakaitim ng mata, parang ilang araw nang hindi natutulog. Sino kaya yan? Parang hindi siya normal. Yung isip niya, nakakadena pa yung paa. Nakakulong na, nakakadena pa. Ate, Meron ulit. Meron ulit.
Lagot! Lagot kayo! Lagot kayo! Lagot kayo! Lagot na kayo! Uy, Cox! Ano nangyayari? Ba't nagkaganyan? Ewan. Teka, ano yung ungol na yun dun sa likod ng kulungan? Lagot kayo! Lagot kayo! Ayan na! Ayan na! Lagot kayo! Paulit-ulit na sumigaw ang babaeng nakakadena at nakakulong. Sa unay, bumubulong. Hanggang maging nakakatakot at mahahabang sigaw ang pinakawalan niya. Sunod ay nakarinig kami ng huni sa likod ng kulungan. Walang ano-ano'y, nakita namin ang malaking ibon na umangat. Umikot-ikot sa amin ang ibon habang tuloy ang sigaw ng babae. Mula sa likuran, narinig namin si Mina. Tumigil ka! Tigil! Mina, ano nangyayari? Ano ba yun? Ibon ba yun? Sino tong sumisigaw sa kulungan? Tara na! Bilis! Balik na tayo doon! Sa isang sigaw ni Mina, lumayo ang dambuhalang itim na ibon. Habang naglalakad pabalik, pumuwesto si Mina sa likuran namin. Para bang binabantayan kami. Nilingon ko pa ang kulungan at naguluhan ako sa nusulyapan ko. Nasa harap na ng kulungan ng isang lalaki. Nalilito na ako sa papalit-palit na ibon, matanda, ibon at matanda ulit ang namamataan ko sa kung saan saang dako ng bukid. Ba't ba kasi kayo nagpunta doon? Huwag kayong nagpupunta doon ha? Bawal doon! Eh, kala kasi namin, yun yung kamalig na paglalagyan ng mga palay. Naku, naiwan na natin dun yung mga sako. Hayaan nyo na yun. Basta ha, wag na kayong pupunta doon. Magmerienda na nga lang muna kayo. Ito, palitaw. Ako ulit gumawa nito. Kanina pa to eh. Bigla kasi kayong nawala. Mula sa pagod at hilo sa napakahabang biyahe, hanggang sa biglaang pagtatrabaho sa bukid, dagdag pa ang mga di maipaliwanag at nakakanerbiyos na pangyayari. Bumigay na ang katawan ko. Habang nagsasali ng tubig sa baso, nawala na ako ng malay. Doon na ulit ako na naginip. Nasa kulungan ako. At yung babaeng sumisigaw kanina sa kulungan, siya na raw ang nasa labas. Tinititigan daw ako ng babae. At bigla siyang naglaho. Ang sumunod kong nakita, ang dambuhalang ibon. Palapit daw yun sa kulungan. Pero pinilit kong magising dahil sa takot. Bumalikwas ako ng bangon at pawis na naman. Kwarto na ang nakamulatan ko. Pagtanaw ko sa isang bintana, madilim na. Bigla namang pumasok si Beloy sa kwarto. Uy, Cox, gising ka na ba niyan? Ano, kumusta ka? Ano? Anong kumusta? Mukha mo. Kasalanan mo talaga lahat to eh. Nakita mo yung nangyari kanina? Bumigay na yung katawan ko. Hindi kaya ng katawan ko yung ganun. Tapos sinubo mo pa ako dyan? Akalaangin mong pagsisilbahan ko pala yung pamilya ni Mina? Ganun pala ligawan dito? Kaso hindi naman nga ako yung dapat gumawa nito eh. Diskarte mo kasi pinipilit eh. Uy, Cox, teka, boses mo muna. Hinaan mo lang naman. Sorry na, ako rin. Di ko akalain ganun pala eh. Inamin ko naman kasalanan ko nga eh. Pero wag na tayo mag-away. Ang dali mag-sorry eh no? Eh paano nga? Ano na nga gagawin natin? Hindi ko nga kaya to, isang linggong magbubukid, mamamatay ako nun. Mito? Gising na ba si Beloy? Ayos lang ba siya? Oo, gising naman na. Medyo hilo pa pero gising na. Buti naman. Tara na. Para din makahigop siya ng sabaw. Hapunan na rin kasi.
Saka nandito na si Lolo. Gusto niyang makilala si Beloy. Ay, patay. Palubog tayo ng palubog sa kalokohang ginawa mo eh. Ay, sorry na nga kasi. Pero tara na muna, sige na naman. Lumalala na talaga ang inis ko kay Beloy. Napakalaking pasanin ng nasuotan ko dahil sa kanya. Pero para bang wala akong magawa sa ngayon. Tumayo akong mahilo-hilo at nanlalambot pa. Pinilit kong makipaghapunan kahit wala pa ako sa kondisyon. At nang hapunang yun, dumalaw ang lolo ni Nina. Matanda na, pero napakalaking tao ang lolo ni Nina. Aakalain mo dating wrestler sa sobrang laki. Kalbo at malalaki ang mga matang tuwid kung tumitig. Nakasandal at nakahalukip-kip lang siya habang mata lang ang gumagalaw. Si Aling Lorna na nakakatakot, tiklop sa presensya niya. Pero si Nina, nakakapag-alala ang kilos niya habang nandoon ang lolo niya. Ilag ang tingin niya dito. Nanginginig, kaya 2 beses siyang nakatapo ng sabaw at nakabasag. Ewan ko kung ano ang meron. Pero lahat kami ay parang nalulusaw sa bigat ng dating ng matanda na kung tawagin nila'y amain. Ito po yung sabaw po. Itong kinilaw. Ipaglalagay ko ho kayo. Nina, baka kailangan ng amain ng masahe. Ho? Masahe? Mamasahiin ko ho kayo. Maghugas lang ho ako. Nina, Po? Ano ho yun? magtapat ka. Saan mo nakilala itong binata? Saan? Sa... Ano ho? Nakilala ko sa... Kasi... Mga pamangkin sila ni Kapitan, mga mula sa syudad. Isang araw ang nilakbay ng mga yan, makapanuyo lang kay Nina. Nina, Totoo ho. Pinakilala ni Kapitan. ipakilala mo ang manunuyo mo, Mina. Ho? Hindi mo narinig o hindi mo nauunawaan. Po? Opo. Naiintindihan ko po. Malinaw po. Amain, ito po siya po si Beloy. Magandang gabi po. Ako po si Beloy. Nice meeting you po. Ako naman po si Mito, kaibigan po ni... Binata, doon sa pinagmulan mo, wala kang ginawa kundi magpakalunod sa layaw. Dito, wala kang gagawin kundi patunayan ang sarili mo maliwanag pa. Opo. Tutuloy na ako, babae. Amain? Tiyakin mong mapapantayan ng binata ang ikalawang seremonya. Umpisahan na bukas. Ipahanda ang bahay palagayan. Tiyaking naroon ng mga bata paglubog ng araw. Masusunod, Amain. Tutuloy na ako. Salamat sa presensya mo, Amain. Salamat, Amain. Ay, grabe. Ang hirap huminga. Ma'am Lorna, sino po ba siya? Bakit parang... Yon ang lolo ni Nina. Amain ang tawag ng lahat sa kanya. Siya ang ugat at haligi ng angkan namin. Grabe ang tindi, nakakatakot po. Parang si Undertaker. Ay, Rico, ba't mo ako pinitik? Bibig mo. Lumamon ka na nga lang. Ganun pala. Nina, ayos ka lang ba? Hindi ka yata kumakain. Okay ka lang ba? Huwag kang mag-inarte. Wala kang ititira sa pagkain sa pinggan mo. Ayos lang. Opo, Nay. Kakain naman po ako eh.
Nga ho pala, ano ho ba yung sinasabi niyang isa pang seremonya? Meron pang bahay palagayan ba yun? Ano ho ba yun? Sa loob ng 3 gabi, sa bahay palagayan, doon kayo matutulog ni Mina. What? It does not be. Never again to martial law. Aray, musiko mo ha. Isa pa, bubusan kita nitong suka. Teka lang ho. Ano ang ibig sabihin nun? Ibig kong sabihin, bakit ho? Kasama yun sa kaugalian namin. Bukod sa pagsisilbi sa angkan ng babae, 3 gabing magtatabi ang nagsusuyuan dun sa bahay palagayan. Susubukin nun ang respeto ng lalaki sa babae. Sa babae naman, doon masusubok ang kanyang pagkadalisay. Oh, hindi! Tumahimik ka, sabi. Mapupunit na yata ang katinuan ko. Di ko na alam kung paano ko iaahon ang sarili ko sa kalukuhang ginawa ng best friend ko. Matapos kumain, naglakad-lakad ako sa labas ng bahay para magpahangin at magpahupa ng stress. Napakaginhawa sa pandinig ng mga huni ng palaka at kuliglig. Kanina, kahit ang mga huni nila ay tumahimik nung dumating ang amain ni Mina. Hindi mahiwaga ang presensya ng taong yun. Mas nakakapangilapot siya. Habang naglalakad at nakatanaw sa malayo, dumaan sa paningin ko ang itim na lumilipad. Sunod ay may parang tumakbo sa likuran ko. Kinukumbinsi ko pa ang sarili kong wala lang yun. Pero halos lumuwa ang puso ko nang marinig ko ang pamilyar na boses. Lagot! Lagot ka! Ayan na! Lagot ka! Napalingon ulit ako sa bukid nang makarinig ako ng marahas na kaluskos. Napaatras ako nang makita kong nagsisigalaw ang mga pananim. Tila may gumagapang at palapit ito sa akin. Pasigaw na ako, pero naunahan ako ng bulyaw ni Ma'am Lorna. Tinaboy niya ang kung anumang hayop sa bukid. Sunod ay dali-dali niyang hinatak ang babaeng kanina'y nasa kulungan. Inutusan niya akong pumasok na ng bahay habang kinakaladkad ang babae. Hoy Cox, saan ka galing? Ba't ganyan itsura mo? Nalalaki mata mo, pati butos ng ilong mo. Ewan ko sa'yo, lumalaklak ka na naman. Kahahapunan lang ano na naman ba yan? Kaya nauubos yung mga damit mo eh. Bakit ba? Minatamis na saging ang laman to. Gawa ulit ni Mina. Saka yung damit ko, sila yung lumiliit. Hindi ko kasalanan yun. Beloy! Nakakain ka! Mito, pwede ko bang makausap ng sarilinan si Beloy? Kung okay lang naman. Ha? Sige lang, usap lang kayo. Dito na lang ako. Di naman ako makikinig eh. Mito, sige na naman no. Sobrang importante lang kasi. Oh, sige nga. It hurts pero sige na. I'll just talking to the moon so that the two of you could talk yourselves. Ang cute mo. But you are cuter. Ayan, natahimik rin. Alam mo, Beloy, ang saya-saya ko na talagang pinuntahan mo ko. Ikaw ang kauna-unahang sumadya ng ganito sa akin. Beloy, kumusta ka naman? Ako? Ayos na ayos ako. Saka, masaya ka. Tapos, natutuwa ako sa'yo, ganun. Pero kahapon kasi bumagsak ka sa sobrang pagod eh. Ayos ka lang ba? Oo nga eh. Pero kasi, kakagaling ko lang sa biyahe nun eh. Tapos, nabigla yata ako. Biglaan kasi yung mabigat na trabaho eh. Yun, medyo bumigay. Pero, ayos na ako. Ganun ba yun? Alam mo, ibang-iba ka pala sa personal, no?
Ang kulit mo kasi pag nagkaka-chat tayo eh. Bihira ako makapag-chat sa'yo kasi sa tita ko lang may internet. Eh hindi naman araw-araw napupunta ako dun. Pero kung ano yung dalang kong mag-chat, ganun ka naman kasipag mag-chat. Ang dami mong sinasabi, ang dami mong kalukuhan. Pero ngayong magkaharap tayo, ang tahitahimik mo. Beloy, may problema ba? Di mo ba ako nagustuhan nung makita mo ko? Yung itsura ko ba? Nadismaya ka ba doon? Sa totoo lang, napakaganda ni Mina. Makinang ang mga mata, maganda ang hugis ng labi, bilugan ang napakaliit na mukha. Ang buhok niya may pagkakulot pero bagay na bagay sa kanya. Pag ngumiti naman siya, mapapangiti ka rin. Kaya nahirapan ako sa tanong niya. Hindi itsura ang problema. Hindi nga siya ang problema eh. Ang problema, yung kalokohan namin ni Beloy. Nakokonsensya na ako. Nahihirapan na rin ako sa totoo lang. Dahil naobliga akong trumabaho ng mabigat para manligaw. Nako, Mina, hindi. Ang totoo, napakaganda mo. Sobrang bait mo. Sobrang masikaso ka. Ano lang kasi parang bigla lang akong nahiya, naiilang ba, ganun? Pero wag mong isiping may problema sa'yo. Pasensya ka na rin. Isa pa, siguro baka medyo pagod pa ako. Ah, maganda ako? Talaga? Salamat. Pero ramdam kong may hindi normal eh. Iba ka. Ibang kilos mo, ang salita mo. Pero yung totoo, mas gusto ko yung taong nasa harap ko ngayon kesa dun sa kachat ko. Napalunok ako sa sinabi niya. Mas nagugustuhan na raw niya ang taong kaharap niya? Iniisip ko kung nakalata na siya sa kalokohan namin. Pero paano kung hindi? At talaga lang nagkakagustuhan na kami. Oo, sa totoo lang, parang napapansin ko na rin siya. Todo iwas at ang gila ang loob ko. Sila naman kasi talaga ng best friend ko ang nagliligawan. Kaya hindi ako pwedeng mahulog kay Mina. Kinabukasan, tuloy ang pagsisilbi ko bilang si Beloy sa pamilya ni Mina. Isalansan mo ng maayos yan. Baka dumaos-dos. Isalansan mo ng maayos, baka nga dumaos-dos, ano ka ba? Pagkatapos mo yan, manguha ka ng pataba doon sa likod ng kamalig. Oh, pagkatapos mo raw dyan, manguha ka ng pataba dun sa likod. Mamaya, hakutin mo yung mga darak ng baboy. Linisin mo pala muna ang kulungan, ha? Linisin mo yung kulungan ng baboy bago mo hakutin yung darak. Ilipat mo sa mga kaing-iring mga mangga bago ka manguha ng pataba. O siya, sige, aalis na ako. Ilipat mo sa kaing yung mangga. Paalis na ako. Hoy kalabaw, anong aalis? Lusong na sa pinitak. Baka akala mo hindi kita napapansin. Ah, ito nga ho. Pinapaalala ko lang naman ho yung sinasabi nyo. Baka kasi hindi magawa ni Beloy eh. Baka hindi namin magawa. Sige na ho, kami na ho ang bahala. O ano, sarap ba? Bahala ka dyan. Langyakaks. Alam mo kung sinong kamukha mo? Kamukha mo si Shrek pag naliligo yun sa putikan. Ayaw mo akong tulungan, ha? Rico, gago ka. Nakakain pa yata ako ng putik. Hayop. Hoy, may coal ka pa sa ulo. Bagay sa'yo, Kax. Tama pa. Sira ulo ko talaga. Ipapahid ko sa ito eh. Subukan mo lang. Hoy, teka. Uy, yung scarecrow ba yun? Hulol, lumiligtas ka pa. Halika dito. Gagi, teka lang. Hindi nga yung scarecrow. Di mo nakita? Gumalaw.
Gagi, teka lang. Kaks, kitang-kita ko. Dumapo yung ibon tapos dinakma yung scarecrow. Ulol! Hindi ako mahilig sa takutan. Kaya hindi kalokohan pag sinabi kong nakita kong mabilis na gumalaw ang scarecrow. Mahirap baliwalain ang nakita ko. Nasa utak ko yun habang kumikilos sa bukid. Hindi ko pa naipapagpag sa utak ko ang nakita ko. Sinundan agad ng isa pang di maipaliwanag na pangyayari. Tulala akong nagpasok ng mga sako sa kamalig. Nakarinig ako ng pusang nakikipag-away. Pagsipat ko sa ikalawang palapag ng kamalig, nakita ko ang babaeng laging nakakulong. Ginapang niya ang pusang sumuot sa ilalim ng tambak na mga gamit. Nanlaki ang ulo ko nang bigla niyang sakmalin ang pusa. Sa gulat ay natabig ko ang lagaring nakasabit. Bumagsak ang lagari, kaya napatingin ang babae sa akin. Karipas ako ng takbo palabas at bumalik sa pwesto namin ni Beloy. Hindi nga. Ba't ako mag-iimbento? Nakita ko yung babae silat pang yung pusa. Ulo nga yung nasagpang niya. Kaks, ano ba yun? Bad trip naman oh. Hindi ko rin alam. Ano nga kaya yun? Pero sigurado lang kasi wala sa tamang katinuan yung ali. Kaya nga rin nakakulong tapos iba rin talaga yung kilos. Saka kung ano-ano yung sinasabi pero yung nakita mong kumain ng pusa, grabe yun. Oy, magmerienda muna kayo. Ito suman sa ibos. Masarap to. Bakit? Ba't ganyan ang mukha niyo? Mina, yung babae, may babae kasi kaming nakitang nakakulong dun. Minsan nakakawala siya. Nandun nga sa harap ng bahay nung nakarang gabi Tsahin ko yun. Si Chanida yun, kapatid ni nanay. Bakit? May ginawa ba siya? Mabait naman yun Nakita daw niyang kumakain ng pusa Kasi tinakasan ng katinuan si Chanida. Kaya yun, kung ano-anong nagagawa niya. Pero mabait talaga yun. Sige na, kumain na kayo nitong suman May kape rin dito. Ay, siya nga pala, Beloy. Mamayang gabi na yung sa bahay palagayan. Pwede sumama? Mito, hindi pwede. Kasi sagradong tradisyon yun. Kami lang talaga ni Beloy yung kailangang matulog doon. Nakatingin lang ako sa lupa habang nagsasalita si Mina. Bakit kaya naggaganon yung tiya niya? At yung pagtulog namin na magkatabi sa gabi, nininervyos na ako. Gusto ko na talagang umuwi. Nang matapos nga ang hapunan, hinatid na kami ni Ma'am Lorna sa bahay. 3 gabi kayong matutulog dito na magkatabi. Ang kama na to mula pa sa mga ninuno namin. May ilang daang taon na itong isinasagawa sa amin. At iyang mga nakikita mong mga imaheng kahoy, yan ang mga bathala at ninuno namin. Sila ang magbabantay sa 3 gabi ninyo. Lalo na sa'yo. May problema ba, binata? Wala naman po. Magkakaalaman tayo sa tunay na damdamin mo sa anak ko. O siya, maiwan ko na kayo. Sa paghiga ko pa lang, hirap na ang kalooban ko. Ni hindi mapanatag ang likod ko. Lalong umaangat ang nararamdaman ko kay Mina na hindi dapat. Katabi ko pa siya at kami lang dalawa. Tao lang ako, lalaki na nasa tamang edad. Hindi maiwasan ng katawan ko na may maramdaman din. Maliit ang higaan sa totoo lang, kaya halos magkadikit kami ni Mina. Amoy na amoy ko rin ang buhok at ang bango niya.
dahil naligo siya bago matulog. 3 oras na ang lumipas. Hindi antok ang nakadapo sa akin. Ano ba naman to? Unang gabi pa lang. Mito, Ha? Nananaginip yata to ha? hindi ako nananaginip. Ikaw si Mito, di ba? Yung kaibigan mo, siya talaga si Beloy. Alam ko na. Kaya wag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sorry. Si Beloy kasi, siya ang may idea kasi, idea niya kasi to eh. Sorry. Mina. Uy, teka lang. Masyado kang malapit eh. Mito, wag mo kong iiwan ha. Yumakap si Mina habang nakatalikod ako. Paulit-ulit niyang sinasabi na huwag ko siyang iiwan, habang ang tunay kong pangalan ang tawag niya sa akin. Alam na pala niya. Sa bagay, magulo kasi kami ni Beloy. Kinabukasan, balisang-balisa na ako. Hindi ko matingnan si Mina. Medyo iniiwasan ko si Beloy habang nagtatrabaho kami sa bukid. Ayos din pala yung tuba na bigay sa atin eh. Sarap sa katawan. Solid. Yung nga, sinasabi ko, ano ka ba? Walang nangyari sa amin ni Mina. Magdamag lang siya nakayakap sa akin. Cox, ewan ko lang ha. Paano mo kayo mapapatunayan yan? Ang hirap yatang tanggapin yan sa parte ko. Ano? Sa walang nangyari sa amin eh. Babalik nga ulit tayo sa ideya mo to, di ba? Pero kung may niipit dito, ako yun. Ikaw talaga nagsubo sa akin sa sitwasyong to eh. Kaya huwag kang gumaganyan. Sinasabi ko lang sa'yo, Cox. Huwag mong subukan. Huwag na huwag. Isipin mo ako. Kung sakali man, baka kung ano magawa ko sa'yo. Sira ulo ka pala talaga eh. Mas problema natin ngayon, alam nga ni Mina tong kalokohan natin. Paano ngayon? Yung lintig na tradisyon nila. Mukhang di tayo papakawalan ng angkan niya eh. Basta, huwag kang gagawa ng ipagkakasira natin. Akong bahala, mag-iisip ako. Oh, sa'yo na yung nasa baso. Halos hindi kami nag-iimikan ng maghapong yun. Nagkakainitan na kami. Napakalalim na ng problema namin. Alam na ni Mina ang lahat. At mukhang sa akin pa siya kakapit. Sa unang gabi, buo pa naman. Pero may pangalawa pa at pangatlo. Hirap na ako sa una. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nang ikalawang gabi, napakaraming weirdong nangyari. Pero mas kababalaghan pala ang tamang salita. At doon na nga, hahantong ang lahat sa iniiwasan naming mangyari. Pero hindi lang yon ang yayanig sa akin. Nakarinig ako ng pagaspas. Pamilyar yun, dahil yun ang naririnig kong ibon sa bukid. Narinig ko rin na may tumapak sa bubong. Isang pares lang ang mga yabag. Bandang 1:00 naman ng madaling araw, nagisnan kong kumakain ng dinuguan si Mina. Mina, gising ka? Ano yan? Dinuguan! Nagugutom ako eh. Tara, kain ka din. Dinuguan. Sa madaling araw? Ayos rin ah. Pero sige, pahingi nga ako. Kuha lang ako ng mangkok. Yan, may puto rin dito oh. Tapos ito, tikman mo tong serbesang gawa namin dito. Wala rin ito sa inyo eh. Uy! Sarap nga nitong dinuguan. Hindi mabaho ang lasa ah. Okay din yung puto. Yang beer? Gumagawa pala kayo niyan? Oo, nilalabas to pag may okasyon. Pero tira na lang yan eh, kaya ubusin na natin. Tsaka mild lang yan. Halos walang tama. Grabe ka naman, Mito.
Naubos mo nga. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Masarap yung beer namin dito. Oo nga eh. Akala ko konti lang iinumin ko. Sabi ko pa naman titikman ko lang. Pero ang sarap eh. Mito, ano ba talagang pakay mo sa akin? Ha? Ano eh, bakit mo pala natanong? Anong bakit? Siyempre, lilinawin ko. Pero parang hirap na hirap kang sumagot eh. Kasi alam mo, Mito, gusto kong umalis dito sa amin. Pwede ba? Huwag mo akong iiwan. Isama mo ko. Sasama na ako sa'yo, Mito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Eh taga dito ka eh. Ang ganda ng buhay mo dito eh. Ang tahitahimik nga dito. Mas payapa at ligtas ka dito sa totoo lang. Saka kasi, ewan ko kung... Uy, teka. Umiyak ka ba? Teka lang, huwag ka naman umiyak. Mito, hindi ako ligtas dito. Walang ligtas kay Amain. Sawang-sawa na ako. Sukang-suka na ako sa ginagawa niya sa akin. Mito, mahal kita. Mahal mo ba ako? Ano? Kaya pala ganun na lang ang takot mo sa kanya. Kunin mo na ako, Mito. Mahal kita. Mahal na mahal. Ang hindi dapat mangyari, nangyari sa isang iglap. Lalong tinulak ng alak ang damdaming pilit kong sinusulok. Kaya hindi ko na napigil ang sarili ko kay Mina. Yumakap si Mina hanggang sa magtuloy-tuloy kami. Pero natigilan kami nang may lumundag sa bubong. Parang lumundag ito at may pumagaspas. Parang lumipad na kung ano mula sa bubong. Si Amain. Lagot. Maya-maya, sa lupa naman bumagsak ang mabigat na kung ano. Lumalakad ito palapit sa kwarto. Narinig ko na lang na binubuksan ang pinto. Nawasak ang kandado nito at dahan-dahan tong bumukas. Madilim ang kwarto, pero sa labas ay may liwanag dahil sa dilat na buwan. Nang mabuksan ng buo ang pinto, nalantad sa akin ang scarecrow na ikinababagabag ko. Mula sa pagiging taong dayami, nahubaran siya. Naging napakalaking itim na nilalang. Umaapoy ang mga mata nito na halos matakpan ng napakahabang buhok. Sunod ay nakarinig ako ng pamilyar na nakakakilabot na boses na nagmula sa halimaw. Amain! Tatawad! Amain! Huwag! Huwag, Amain! Si Amain nga. Halimaw si Amain. Mina, ano nangyayari? Binata, nilapastangan mo ang aming lahi, ang aming tradisyon. Sa pagtungis mo sa puri ni Mina, tinungisan mo rin hindi lang ang buong angkan, kundi pati ang aming mga patala. Ikaw naman, Mina, napakarumi mo. Hoy, ano-anong marumi? Eh ikaw tong baboy na matagal na pala lumalapastangan kay Mina. Sa mismong apo mo. Ayaw mo lang na mapunta siya sa iba, yun lang yun. Baboy ka na, impacto ka pa. Mito, wag na. Amain, maawa ka. Marahang lumakad palapit ang halimaw. Pero bago pa tutuluyang makalapit, nilundag ko siya mula sa higaan. Ewan kung saan ako kumuha ng tapang na sugurin siya at saksakin ng kutsilyo. Napaangil ang halimaw at napasandal sa pader. Hinata ko si Mina at tumakbo kami palabas. Dire-diretso kaming tumakbo sa malawak na bukid.
Lalong bumilis ang takbo namin nang makarinig kami ng mga angin at pagaspas ng mga pakpak sa likod namin. Nanlambot ako at sumubsob nang mahagip ako sa likuran ng kuko. Pinalibutan kami ng mga taong malahalimaw na may mga pakpak. Nakahabol ang amain at ipinadampot ako. Ihinagis nila ako sa isang kulungan sa kabilang dulo ng bukid. Nawalan ako ng malay dahil sa sugat ko. Init ng araw na pumapasok sa kulungan ang gumising sa akin. Pagmulat ko, si Beloy ang nasa labas ng kulungan. Traitor ka pala, sabi ni Amain. Kax! Kax, buti di ka nila sinaktan. Kax, pakawalan mo ko, bilis! Bilisan mo! Umalis tayo dito. Aswang si Amain. Aswang yung mga tao dito. Kax, aswang din si Mina. Pero hindi nila ako sasaktan. Ikaw lang ang pahihirapan nila bago kakainin. Kasi dinungisan mo raw si Mina. Kax, anong sinasabi mo? Si Mina, si Amain yung bumababoy sa kanyang matagal na. Ginagalaw siya ng timodong lolo niya. Kax, papatayin ka nila. Anong sinasabi mo? Hindi nila ako papatayin. Pero baka maparusahan ako dahil sa'yo. Traitor ka eh. Diyan ka na. Kax! Kax! Huwag mo ko iwan dito! Kax! Bumalik ka! Umalis na tayo dito, Kax! Bumalik ka! Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari. Nakakulong ako at sugatan, samantalang si Beloy, malaya at konektado sa mga aswang. Takot at pagkalito ang bumabalot sa akin. Bakit ako iniwan ni Beloy? Kahit nanghihina sa sugat, di ako tumigil sa pangangalampag at kasisigaw. Maya-maya, sumulpot sa gilid ng kulungan ang tiyahin ni Mina. Huwag kang maingay. Baka patayin ka nila. Ikaw, Ale. Ale, tulungan mo ko. Pakawalan mo ko dito, Ale. Kawawa ka naman. Niloko ka ng kaibigan mo. Kaibigan mo nga ba yung elepante na yon? Ale, makinig ka, Ale. Papatayin ako pag di mo ko tinulungan. Pakawalan mo ko. Hayaan mo na yung kaibigan ko. Sasagapin ko rin siya pag tinulungan mo ko. Ale! Ikaw lang ang dapat sagipin. Kilala namin yung angkanot. Kaya ka binigay dito nung elepanting yun para ipambayad utang sa atraso ng pamilya niya. Si Mina, prinsesa ng mga aswang. Ikaw, gagawin kang prinsipe. Ano? Aswang? Aswang kayo? Kaya pala. At si Beloy. Ginago ko ni Beloy. Siraulo ka, Ale. Sinungaling ka. Kaibigan ko yun. Kaibigan mo nga. Pero may atraso kasi sila. Oh, bye-bye na. Makakawala ka dyan. May tutulong sa'yo. Buti rin na inom mo yung tuba. Para sa akin, maraming walang kwentang sinabi ang Ale. Ang naunawaan ko na lang dahil sa takot ay yung aswang sila at malamang nalamunin nila ako. Kalahating araw akong kumakalampag at sumisigaw. Lalo akong nangilabot nang may bumagsak na katawan sa kulungan. Mula dibdib hanggang tiyan, wakwak. Wala rin itong ulo. Hinagisan nila ako ng bangkay ng biktima nila. Lalo akong nangalampag sa takot. Pagsapit ng hapon, nakaamoy ako ng usok. Nakarinig din ako ng mga katutubong tugtog at kantahan. Mukhang may okasyon at lalo akong kinabahan. Nang dumilim, isang grupo ang kasama ni Ma'am Lorna na pumunta sa kulungan. Bangon! Makinig ka! Ma'am Lorna, ma'am. Pakawalan niyo ako. Maawa naman kayo. Gusto ko na umuwi. Maawa. Tumahimik ka. Ikaw ang Danius Perwisyo ng kaibigan mo.
Tutal, mamamatay ka na. Makinig ka. Handog ka sa pagsamba sa kabilugan ng buwan. Kasabay nun ang pagtungtong ni Mina sa pagkadalaga. Ipaiinom sa kanya ang dugo mo para maging ganap na siyang aswang. Ang katawan mo, pagsasaluhan namin. Kahit magpapalag ka, wala ka nang magagawa. Kaya manahimik ka na lang. Mga hayop! Ayoko! Mga demonyo kayo! Bitawan niyo ako! Inilabas ako at itinali. Sa pagkakaintindi ko, dadalhin ako sa piging ng pagsamba nila sa gabing yun. At ako, ang kanilang pangunahing alay. Una, ay para maging ganap ang pagkaaswang ni Mina. Ikalawa, ay para pagsaluhan nila ang katawan ko. 2 tao ang may bitbit sa akin, habang nakasunod at nagmamando si Ma'am Lorna. Himalang nakawala ako sa pagkakahawak ng 2 tao. Kahit nakagapos ang mga kamay, tumakbo ako. Pero mabilis nila akong inabutan nang magsipag-anyong aswang sila. Kinalmot ako sa batok, kaya nagpagulong na naman ako. Nahawakan ulit ako. Pero pamilyar na boses ang narinig kong sumigaw. Nay! Nay, tama na! Tama na, Nay! Kayo! Bitiwan niyo siya kung ayaw niyong ihataw ko sa inyo tong buntot pagi! Amain! Amain! Demonyong amain yan! Sawang-sawa na ako sa pambababoy niya! Ayoko na! Pakawalan niyo si Mito at hayaan niyo na kaming umalis! Napakasawain mong apo. Walang aalis. Tuloy ang seremonya. Matapos nating pagpiestahan ng binatang yan, akin ka pa rin. Demonyo! Kaya nasiraan ng bait si Tia dahil din sa kababuyan mo. Hindi ako matutulad sa kanya, kay inay at sa lahat ng dinemonyo mo sa angka natin. Sa tulak ng nag-aalab na puot ni Mina, hinataw niya ang buntot kay Amain. Nagulat ang aswang, kaya mukha niya ang nahagupit. Nagwala sa galit si Mina at pinaghahataw niya ang iba pang aswang. Sinugod ni Amain si Mina, pero sinagupa siya ni Lorna kaya sa kanya bumaon ang kamay ni Amain. Walang buhay na lumagpak ang nanay ni Mina. Nanlambot at lumuha si Mina, pero susugurin ang Amain. Mina, lumapit ka. Nay! Nay! Aswang rin ang makakatalo sa aswang. Kung talagang gusto mong makalaya, kung talagang gusto mong mabuhay ang lalaking yan at sumama sa kanya, kunin mo. Nalagutan ng hininga si Lorna, pero nakapagluwa ng batong itim. Nilunok ito ni Mina. Sa isang hiyaw, tinubuan ng pakpak si Mina. Humaba ang mga kuko at lumabas ang mga pangil. Isang mabilis na damba ang ginawa niya kay Amain. Pero sinalo at binalian siya nito. Pinaghahagis ng Amain ang mas mahinang aswang. Sunod kong narinig ang isang mabangis na huni. Mula sa itaas, sinakyan ng isa pang aswang ang Amain. Dinukot niya ang mata ng Amain pero naihampas siya sa lupa. Lumitaw ang anyong tao ni Aling Nida dahil nawalan to ng malay. Nilundag ng Amain si Mina at tinarakan to ng kuko sa lieg. Pinulot ko ang buntot. Hinagupit ko siya, pero nasalo niya to at hinatak niya ako palapit at sinalubong ako ng siko. Dinampot ako ni Amain, pero may dumating at napahiyaw at napaluhod ang aswang. Si Beloy, pinana ang aswang. Kasama pa niya ang magtutuba.
Best friend ko yan! Wakasan na natin ang kahayupan mo. Totoy, alam mo hindi mo ko kaya. Sinita pa rin ang binabalikan mo. Wasak na ang katinoan ng basurang yan. Kaya ng puri at pagkatao niya. Hayop! Wala kang awa. Hindi mo na mauulit sa iba ang ginawa mo sa asawa ko. Hoy bata, tayo! Alam kong ininom mo yung tuba na binigay ko. Palalakasin ka nun, pero idikit mo tong bato sa noo mo para gumana ang tuba. Bangon! Laban! Di ko na gaanong naintindihan, pero sinunod ko ang magtutuba sa kagustuhang makaligtas at masagip si Mina. Biniin ko agad sa noo ko ang sinalukong bato. Uminit ang kalamanan at mata ko. Bumilis din ang tibok ng puso ko. Biglang nasaloko ang bigwas ni Amain. Pinilipit ko siya't na ibalibag. Saka ko dinampot ang naghihingalong si Mina. Isinunod ko ang tiyanida niyang kaninay aswang. Huwag kang tatalikod! Cox, sa likod mo! Sumalisi si Amain at kinalmot ako sa bewang. Tumumba kami ni Mina. Tumama ulit ang pana at sibat ni Beloy at nang magtutuba. Dinamba ko si Amain hanggang sa gumulong kami. Sa pagkakadamba ko sa aswang, bumao ng sibat at tumama na sa puso ni Amain. Dito na siya humiyaw at umusok. Unti-unti siyang nagliyab. Lumusob ang iba pang aswang, pero napatumba na namin ito ng magtutuba. Cox, malamang walang kapatawaran yung ginawa ko. Kahit humingi na ako ng tawad, hiyang-hiya ako. Napahamak ka dahil sa akin kaya tatanggapin ko lahat. Totoo lang, Cax. Mas nalungkot ako kaysa nagalit. Ikaw na yung pinagkakatiwalaan ko. Kung tutuusin, ikaw ang kapatid ko dahil malayo naman yung pamilya ko. Alam ko lahat yun. Kaya nga talagang hiyang-hiya ako Sinubo kita doon para lang sa atraso ng pamilya ko. Saka dahil na rin sa panliligaw lang. Ay, bahala na, Cax. Di kita matitiis, alam mo rin yan. Pero ewan ko kung mabalik pa tayo sa dati. Tara na siguro. Mahigit 1 linggo na tayo dito Ay, Mang Dodoy, tutuloy na ho kami. Salamat po sa 2 araw na pagkupkup nyo sa amin. Salamat din ho sa tuba nyo na may dasal. Nakaligtas tayo dahil dun Tsaka pasensya na ho, inangasan namin kayo nung una. Ay, napaka-arte nyo naman. Mag-uwi pa kayo na rin tuba. Inyo na tong 2 bote. Yun! Mahal to sa daan Salamat ho! Si Mina ho, sakali lang makita nyo, pakiabot ho to. Sulat yan, saka contacts namin. Maraming salamat rin sa inyo. Nabawi ko si Nida sa tulong nyo. Iaabot ko na lang ito kay Mina kung makita ko pa siya. Si Mina, nakita rin namin sa terminal ng barko. Ngumiti siya sa amin bago siya sumakay sa ibang biyahe. Pag-ibig ang ipinunta naming magkaibigan sa lugar na yun. Muntik na kaming mamatay. Nagkalamat ang pagkakaibigan namin ni Beloy dahil sa mga nangyari at sa pag-ibig na yun. Sa ngayon, bihira kaming magkita, pero hindi namin nalilimutan ng isa't isa. Siguro, panahon lang ang kailangan naming pareho. Si Mina, nakapag-chat pa na pupuntahan kami minsan, pero hinayaan ko na lang din muna siya. Siya rin ay kailangan ng oras para sa sarili, matapos ng lahat ng nangyari. Pero bukas ako sa pagdating niya. Dito ko na tinatapos ang aking kwento. Pasensya na kung hindi masyadong masaya ang ending. Pero salamat pa rin sa pakikinig. Sa inyo naman, Miss Esperanza, salamat rin at more powers. Ingat at God bless sa inyo.